Kumusta po ang lahat? Amen. O ako ang kumusta. So, isang linggo lang, nung last Friday wala po ako, na-miss ko po kayo talaga. So, magpapatotoo na po ako para mamaya hindi na ako tatayo sa testimony. Kasi wala ako last week. Pinagpapasalamat ko pa rin kasi yung last week po, kaya ako hindi naka-attend kasi po nagkaroon ng problema doon sa left eye ko. So, may isang araw na lang pagising ko, hindi naman siya blurred, no? Pero yung kalahati ng mata ko, blind. Yung kalahati po ng left eye ko. So, pina-check up ko. Tapos, pagdating ko sa doktor, mayroon sila mga exam na ginawa. Pinatakan nila. So, Thursday po nangyari yon. Kaya hindi po ako nakag-attend ng Friday ng morning. So, praise God po, 2 buwan akong nagpapatak. So, after ng 2 months, so another examination kung ano yung... Pero doon po sa mata ko, may muscle daw na, macular edema, na parang yung muscle na maga sa loob. So 2 months po yung observation. Ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi 2 yung mata ko. So meron pang isa talaga. Isa't kalahati pa yung nakakakita ng maayos. No? So yun po, salamat sa Lord at pinagaling po ako ng Lord. Amen. O, sino po yung susunod na matitestimony? So tayo po ay dadako sa mensahe ng Lord. So, ang ating pong tema ay for this month is humility is the key to greatness. So, ang binigay po ng Lord na text verse ay matatagpuan sa Mateo chapter 20, verse 25 hanggang 28. Tayo pong natin tumayo. At babasahin, ano ba English? Okay po. Hindi ko makita dyan, dito po ako. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa 25, Jesus called them together and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whosoever to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave, just as the Son of Man did not come to serve, but to serve and to give His life as a ransom for many." Father God, muli o Diyos, ay nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na muli, Panginoon, ay pagsaluhan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa binigay mong salita, Panginoon, sa oras na ito, o Diyos, na aming pagbubulay-bulayan. Dalangin po namin sa aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na patuloy kang mangusap sa puso at isip ng bawat isa. Hayaan mo, O Diyos, na ang kapangyarihan ng iyong mga salita ang patuloy naming maranasan, Panginoon, sa umagang ito. And let the power of your word be manifest sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na lumakad sa iyong salita, patuloy na mamuhay sa aming pananampalataya at patuloy naming maranasan ang pagkilos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo. Kung lahat naman po, I pray and I hope na we are aware doon sa nangyari, no? Sa Mateo chapter 20. Napakaraming nangyari po kung babasahin po natin yung kabuuan ng chapter 20. Ang daming nangyari dyan. Meron ditong 4 na pangyayari o 4 na contextual kung pag-aaralan. Una, yung parable of the laborer in the vineyard, no? So, alam natin yan. Yung pangalawang pangyayari doon, yung prediction ng Panginoong Hesukristo sa kanyang suffering and sa kanyang resurrections. Yung pangatlo po, yung greatness in service, kung saan dito natin kukuhanin yung ating pag-aaralan na salita ng Diyos. At yung pang-apat, nung pinagaling ng Panginoong Hesukristo yung bulag. So, ito po yung kaganapan sa buong chapter 20. So, ang objectives po ng mensahe ng Lord, objectives number 1 is to really understand the concept of kingdom greatness. No? Aalamin natin dahil ang mundo ay may pamantayan patungkol sa kadakilaan o kataniyagan,
Kailangan malaman natin kung ano ba ang pamantayan ng Panginoong Hesukristo pag pinag-usapan ng katanyagan. Pangalawa, to learn to be great in the eyes of God with a humble heart. No? So, mas mainam, mas mahalaga na maunawaan natin kung paano ba tayo magiging dakila sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng tao. Pangatlo po is to prepare our heart to serve others with great joy. Last week, no, ang message ng Lord ay patungkol sa humility. No? Kung papansinin mo yung message ng Lord sa buhay ng Kuya Jeric, simula dun sa una hanggang sa huli, makikita mo kung paano ba inelaborate ng Kuya yung humility o yung pagpapakumbaba. Kung gaano kahalaga ang humility, kung paano tayo magpapakumbaba, kung sino yung modelo ng ating pagpapakumbaba, kung paano tayo mamumuhay ng nagpapakumbaba at paano tayo mananampalataya o mamumuhay sa pananampalataya natin ng may pagpapakumbaba. Dito po umikot yung mensahe ng Lord last week. In this morning, I just want to focus on the word greatness. No? Kasi kulang ang oras ng Kuya Jeric para mas ma-elaborate pa niya yung greatness. So this morning po, ang message ng Lord ay may pamagat na Kingdom Standard of Greatness. Kaya pa-plus po ng ating title. Kung saan, yung pamantayan o yung principles, no, ng kaharian ng Diyos patungkol sa kadakilaan. Kingdom Standard. So, tayo po, we are living in a physical world, no? Yung ating pong katawan ay nabumbuhay sa mundo. Itong mundo na to ay corrupted world, no? Kung saan ay nagahari ay ang kadiliman, no? Kaya nga si Satan, siya yung nagahari sa mundo, he is the king of darkness. Ang mundo ay corrupted. Kaya marami po, no, sa mga tao na pag pinag-usapan ang salitang greatness o kadakilaan o katanyagan, merong corrupted mind. Ibig sabihin, hindi lubos na nauunawaan kung ano ba talaga ang kahalagahan o ang kalaliman ng salitang greatness. Taliwas sa turo ng Panginoong Hesukristo. Like at 12 disciples of Jesus Christ, a lot of people has a corrupted concept or corrupted mind, corrupted words in that mind about greatness. So, they have a wrong concept of greatness. They did not really understand. Sa panahon po natin ngayon, mababae, malalaki, sa mga bansa, pansinin mo na lang sa Pilipinas, kahit siguro dito, sa mga lalaki, merong talagang gustong maging sikat, no? Merong gustong maging tanyag, merong gustong maging dakila o madakila. Sa Pilipinas, pag sa mga tambayan, nakikita mo pagandahan ng motor, pagandahan ng sasakyan, kasi tanyag sila gusto nila maging tanyag, no? Sa mga babae, pagandahan ng damit, pagandahan ng kilay. But anyway, ito po yung pamantayan ng mundo. Sa mga bansa, no? Pansinin mo na lang sa mga bansa ngayon, palakasan ng armas, palakihan ng pataasan, pagandahan ng mga building, which is, ito yung mindset ng tao ngayon pag pinag-usapan yung katanyagan. And ito yung ayaw ng Panginoong Hesukristo, yung ganitong klaseng mindset. Ayaw niya yung ganitong klaseng uri ng pag-iisip pag pinag-usapan yung katanyagan. Ang nais ng Diyos o mismong ang Biblia ang nagtuturo kung paano tayo magiging dakila. Wala na tayong pag-uusapan, pagpapakadakilaan na pinag-usapan, walang tatalo sa ating Panginoong Hesukristo. He is the great and mighty. Siya ang dakila sa lahat ng nilalang. Walang po pwedeng pumantay, walang po pwedeng lumagpas, no, sa kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. But sa kabila nun, Jesus did not stop us to be great. Siya mismo yung nagsabi sa Biblia na pwede din tayong maging dakila. Pwede tayong maging dakila sa harap ng Diyos, hindi sa harap ng tao.
Pwede tayo maging dakila sa ating pagkilos, sa ating paggawa, sa ating pamumuhay. Ang tunay na dakila ay makikita sa kanyang paggawa. Yun po yung turo ng Panginoong Jesucristo. Na kung sino yung gustong maging dakila, ang sabi niya, if you want to be great, maglingkod tayo sa ating mga kapwa. Siya mismo may sabi niyan. Tanungin mo nga yung katabi mo. Tanungin mo siya, you want to be great? Sige, tanungin mo siya, you want to be great? Sabihin mo, maglingkod tayo sa ating kapwa. Amen. Tapos na po yung mensahe ng Lord. So balikan natin itong context na napakahalaga po na maunawaan natin. Tignan natin yung dynamics of the context. Yung ano ba yung pinag-uusapan sa kontekstong ito? Doon po sa Mateo chapter 20, verse 25, babasahin ko po sa Tagalog. Sabi ni Jesus, dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ang naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo kung nais ninyong maging dakila. Dapat kayong maging lingkod sa iba at kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pero bago ito maisulat, doon sa verse 17, pinag-uusapan doon yung resurrection ng ating Panginoong Kristo, yung suffering na magaganap at yung kanyang resurrection, yung kanyang muling pagkabuhay. Kasama niya yung 12 disipulo, sinabi ni Jesus Christ na pupunta tayo sa Jerusalem, ipagkakanulo ang anak ng tao. Sabi niya, hahagupitin hanggang siya ay patayin, ngunit siya ay mabubuhay at siya ay magiging hari o siya ay maghahari. Ang kausap lang niya dito yung 12 disipulo. No? Doon sa verse 20, sa verse 19 and verse 20, merong gap, no? Merong bago yung verse 20 mangyari, doon sa verse 19, marami munang nangyari din doon sa verse 20. Kasi doon sa verse 19, kasama pa ni Jesus Christ yung 12 disciples. Nung sa verse 20, ang sabi niya na dito, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya at sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Pansinin mo mabuti, i-picturize natin. Doon sa verse 19, kasama ni Jesus Christ, yung 12 disciples, sinabi niya yung kanyang, yung prediction, yung suffering and resurrection niya. Then, nung verse 20, kinausap ng asawa ni Zebedeo, si Jesus Christ, kasama si John at si James. Ang sabi niya, na pag nagahari na si Jesus Christ, ilalagay niya sa kanyang gilid, sa kanyang tabi, si James at si John. Iniling niya sa Panginoong Jesucristo yon. Nabasa niyo po yon? Pero ang kausap lang ni Jesus Christ, patungkol doon, yung 12 disciple, kumbaga may nagmarites doon sa nanay nila. Sinabi ni James and John, kaya lumapit si James and John doon kay Jesus Christ, sabi niya, pag nagahari ka na, sabi niya, gawin mong gabinete yung dalawa kong anak, si James at si John. Sabi ni Jesus Christ, sabi niya, mali yung pagkakaunawa nyo about sa paghahari ng Panginoon. Patungkol sa paghahari ng Panginoon, hindi ganyan ang aking kingdom. So, bakit ko binibigyan din to? Kasi, ang 12 disciples, meron silang mindset, no? Sabi niya, rulers of Gentiles over them, high official, exercise authority. Meron silang concept sa kanilang mga isip about sa Roman Empire, kung paano ba maghari ang mga Roman Empires. Kasi during that time, nung panahon po na yon, ang mga tinitingala ng mga tao ay ang mga Romano. Sila yung nasa kapangyarihan, sila yung nasa authority, sila yung dinadakila ng mga tao. Yung mga Romano na to, na dinadakila ng mga tao, pinagsisilbihan sila. Nakukuha niyo po? Yung mga emperador, ang ginagawa sa kanila, hanggang sa paliligo nila, may taga-abot ng tuwalya,
habang sa sila ay kumakain, may nakabantay. Pag may nalalaglag na pagkain, may tagapulot. Ibig sabihin, yung 12 disipulo, meron silang konsepto sa kanilang mga isip na pag dakila ka, paglilingkuran ka. Pag dakila ka, may mga alagad ka. Pag dakila ka, pag kinikilala ka, meron kang mga alipin. Kaya nakita ni Jesus Christ yun. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi dapat ganyan yung maging isipan nyo patungkol sa kadakilaan. Amen. Sabi niya dito, the path of greatness, no? Tignan nating mabuti. Yung tinuturo ng Panginoong Hesukristo, kung paano pa tayo magiging great sa kanyang harapan o how to become a great man of God. Amen. Tignan po natin kung paano ba tayo magiging great sa harapan o sa mata ng ating Panginoon. Number 1, sabi niya dito, breaking the pride mind. No? Ibig sabihin, yung pride sa ating isip o sa pride ng isip ng tao dapat magkaroon ng breaking the prideful mind. Ang sabi niya sa verse 25, sabi niya, dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ang naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. No? Ang sabi ni Jesus, hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Kasi ang isip ng 12 disipulo is pag naghahari ka, pag pinuno ka, ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. No? So, kailangan i-break yon. Kailangan yung ganong klaseng konsepto o yung worldly concept sa isip ng mga disipulo ng Panginoong Hesukristo ay mawala yon. So, ngayon, binibigyan tayo dito ng mensahe ng Panginoon kung paano ba ito mabe-break. Number 1, we need to have a genuine repentance. Amen? Upang mangyari, upang masira, upang mawala yung prideful mind ng mananampalatayang Kristiyano, kinakailangan magkaroon tayo ng totoong repentance o totoong pagsisisi o sa ibang pagtuturo, ginagamit ito na salita yung changing the way you think, pagbabago ng kaisipan. Without the changing ng pag-iisip natin, mga kapatid, hindi tayo makakitaan ng tunay na repentance. Yung mga pride na nasa isip natin, mananatiling nakaluklok doon yun. Hindi yun mabe-break. So kinakailangan po magkaroon na tayo ng genuine repentance o tunay na pagbabago ng isip. Pag-iisip na hindi makadiyos. Yun dapat yung ma-break sa atin. Yung mga isip na hindi nagugustuhan ng Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng kaisipang nakatuon sa Panginoon. Amen. Pumalakpak nga po ang mga inaantok. Nahuhuli. Luma na, pumapatok pa. So, mga kapatid, ito po yung number 1, no? Ang Panginoong Hesukristo mismo yung nagtuturo na ang sabi ng Jesus Christ, hindi masama, walang masama kung nanaisin nating maging dakila, kung nanaisin nating maging tanyag. Kaya lang, sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng tao. So, kailangan mawala yung pag-iisip na prideful mind. And last week, yun nga inuulit ko, talagang na-elaborate, no, yung patungkol sa pagpapakumbaba. So, to break the prideful mind, we need to have a willingly transformation. Amen. Mga kapatid, maniwala po kayo sa akin, without your willingness, pag pinag-usapan ang transformation, kahit gaano kasipag yung leaders mo, wala silang magagawa. Kahit maglupasa yung pastor mo, kung talagang wala yung willingness na tayo ay magbago, wala silang magagawa.
Kahit ang Diyos gustong kumilos sa buhay mo, without your willingness, hindi makakakilos ang Diyos. Changing our mind, breaking the prideful mind is nag-i-start sa atin. Nag-i-start kung willing ba tayong mabago, kung willing ba nating baguhin yung estilo ng ating pag-iisip, yung pag-iisip na nakatuon sa Diyos. Amen? Pangatlo, we need to have the knowledge in God's words. Isa ito sa kapamaraanan to break the prideful mind. We need knowledge in God's words. Paano tayo magkakaroon ng knowledge, ng salita ng Diyos? Una, we need to have an own Bible. Hindi usapan physical Bible, electronic Bibles. Wala pong problema kahit anong Bible. Ang importante, binabasa natin. Marami pong pastor gumagamit ng mga laptops, gumagamit ng cellphones, or physical Bibles. Any Bibles na mas magiging komportable tayo. Ang importante, magamit natin yung Biblia to have a knowledge in the Word of God. Kahit na meron kang 10 Biblia, 5 Biblia, 20 Biblia, kung hindi mo ginabasa, kung hindi mo napupulutan ng kaalaman ng salita ng Diyos, wala itong silbi sa buhay mo. Amen. So, letter D, living in God's wisdom. No? To break the pride mind, kailangan magkaroon tayo, we need to live in God's wisdom. Yung salita ng Diyos na narinig mo, yung salita ng Diyos na nabasa mo, you need to apply doon sa ating mga buhay. Kahit sabihin ko sa iyo, kahit na gaano karami yung alam mong salita ng Diyos, kung hindi nakikita sa buhay mo, kapatid, nagsasayang ka lang ng oras. Amen? We need to live. Kailangan namumuhay tayo doon sa salita ng Diyos na nalaman natin, na isa puso natin, kailangan nakikita sa ating mga buhay. Applying the Word of God, you heard. Yung pagsasapamuhay ng salita ng Diyos, bilang isang Kristiyano, dapat naikitaan tayo na tayo po ay namumuhay sa Kanyang mga salita. Amen. So when you live, o kung tayo ay nabubuhay, totoong namumuhay sa salita ng Diyos, mga kapatid, I'm sure na walang kapangyarihan ang kaaway para talunin tayo. Kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, sa salita ng Diyos, kahit anong kapangyarihan ng kasalanan, hindi ito tatalab sa atin. Kung tayo ay tunay na mamumuhay sa salita ng Diyos, kahit anong problema ang dumating sa atin, tatayo at tatayo tayo. Amen. So, we need to break the prideful mind, no? Para po mangyari yung kadakilaan na nais ng Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa, ang sabi po sa verse 26, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais nyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Kaya ang second point po natin is serve humbly. Amen. Ang sabi niya sa letter A, we need leading humility. Amen. Leading humility means be a model of humility. No? So, pag ang leader hindi marunong magpakumbaba, maniwala ka sa akin kapatid, lahat ng susunod sa kanya, hindi din magpapakumbaba. Amen? We are all leaders. Although siguro wala pa tayong hinahawakang Bible study, pero darating ang pagkakataon, magiging magulang tayo. Meron tayong mga pinagtatrabahuhan na tayo yung pinagkakatiwalaan sa ating pamilya. Unang-una, dapat maglingkod tayo na may kababaang loob. Makitaan tayo bilang leader na may pagpapakumbaba. Amen. Letter B, never think ourselves as greater than others. Sa Ephesians chapter 4, verse 2, we need to consider others. Hindi sa lahat ng pagkakataon malakas tayo, mga kapatid. Hindi sa lahat ng maalam tayo. Amen. Ang taong maalam sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon,
ang hirap hanapan ng pagpapakumbaba sa kanyang buhay. Amen? So we need to think ourselves greater than others. Pag lagi natin tinitignan na mas mataas, na na mas higit ang iba kaysa sa atin, doon nangingibabaw yung pagpapakumbaba. Letter C, serve by the grace of God. Ito yung dapat nating maunawaan. Huwag nating isipin na kaya natin nagagawa ang magpakumbaba kasi kaya natin. Always remember that the source of humility is our Lord Jesus Christ. And because of His grace, ipinasa sa atin yung ganong klaseng ugali o ganong klaseng karakteristik. Kaya po mga kapatid, hindi tayo nakakapagpakumbaba kasi kaya natin. Kundi kaya nakikitaan tayo ng kababaang loob, it is because the grace of God. Ang Biblia mismo ang talastasang nagsasabi na likas sa tao ang pagiging masama. Ang tao po ay mas ini-enjoy yung kasalanan. Kaya natin nakukuha yung ganitong klaseng karakteristik, yung pagpapakumbaba, it is because the grace of God. Without the grace of God, tayo mismo hindi tayo magpapakumbaba. Kung hindi natin mararanasan yung grasya ng Panginoon, hindi tayo makikitaan ng humble heart. Kaya natin ito nararanasan sapagkat ito ay niregalo sa atin ng Diyos upang makitaan tayo ng ugali o ng karakteristik na katulad ng ating leader, which is our Lord Jesus Christ. Amen. Napaka-seryoso. 4 lang po ito, nasa number 3 na tayo. Amen. So, sa third point, sa verse 27, ganito po yung pagkakasulat. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. Sa number 3, humble with a new mind o serve with a new mind. Hindi ko lang na-message si Kuya Rem. Sabi ko, papapalitan ko sana yung point number 3, humble with a new mind. Pero nawala na po ng oras. So, humble with a new mind, we need to have the same mind as Christ. Amen. So, si Jesus Christ, nandun na siya sa langit Kumbaga, parang ang sarap na ng buhay niya Diba? Wala na siyang alalahanin, hindi niya na kinakailangan magtiis, no? Pero, He humbled Himself, nagkatawang tao, ang sabi po ng Biblia, hinubad niya yung pagka-Diyos niya, namuhay ng isang alipin, at naging masunurin hanggang sa huli, hanggang sa wakas, hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. No? Tignan mo yung pagpapakumbaba ng Panginoong Jesucristo. He is our model. We need to humble, we have to humble with a new mind, na katulad ng pag-iisip ng Panginoong Jesucristo. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinilit na maging kapantay ng Diyos, kundi hinubad niya yung karapatang yon at namuhay ng isang alipin. Kailangan po mga kapatid, huwag laging mananaig yung sarili nating isipan. Always remember, pag dumarating yung pagkakataon na mas nananaig na yung gusto natin, nawawala na yung pag-iisip ng katulad ng Panginoong Jesucristo. Nawawala na yung karakteristik ng Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Kaya, sa paglakad natin sa ating pananampalatayang Kristiyano, always acknowledge na makapamuhay tayo na katulad ng pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo. Letter B, we need to have a kingdom mindset. No? Pag sinabi mong kingdom mindset, this is uncorrupted mind, spiritual mind, focus on Christ. Set your mind on the things above, not the things that on earth. Amen. Magkaroon tayo ng kaisipan. No? Kasi po, sa isip nagsisimula ang lahat.
So magkaroon tayo ng kaisipan na makalangit, no? Na nakatuon. Sabi niya dito, set your mind on the things above, not the things that on earth. Kailangan lagi ang ating pag-iisip ay nakatunghay o nakatuon sa mga makalangit na pag-iisip. Consistently view life from heaven perspective. So, kumbaga, we need to live in the spiritual realms para po maranasan natin yung ganitong klaseng pag-iisip. Ang hirap ng lagi mo na lang iniisip yung uulamin mo, lagi mo na lang iisipin yung susuotin mo. Ang iniisip mo is yung mga problema, yung mga magpapagulo sa iyong mga buhay, which is napakarami naman dapat isipin na pang-spiritual na bagay. Hindi po natin tinatanggal sa ating mga sarili bilang mga tao yung mga mag-isip tayo, no, ng ating mga susuotin, mag-isip tayo ng ating kung paano natin pagagandahin ng ating buhay. Pero karamihan sa nagiging problema sa mga tao ay mas binibigyang diin sa kanilang mga buhay o mas binibigyan pansin yung mga pansamantalang bagay kaysa sa mga pag-eternal things. Bilang tinawag at pinili ng Panginoong Hesukristo, we need to live in the kingdom mindset, or we need to live in the kingdom of God, which is the spiritual government of God, na kung saan lagi nating binibigyan ng halaga yung mga pang-espiritong pamumuhay natin. Lagi nating iniisip yung mga pang-eternal life. At hindi lang tayo, kailangan po kasama ang ating pamilya. Amen. Direct attention toward Jesus. Sa letter C, ang sabi niya dito, positioning our mind in the Word of God. Amen. Positioning your mind in the Word of God, kung tawagin nga namin ni Kuya Rem to, ni Pastor Rem, is spiritual in tuneness. Amen. We need to thirst, o kinakailangan nating mauhaw palagi sa salita ng Diyos. Kailangan laging ang ating espiritu ay nakatuon sa Espiritu ng Diyos. Amen? Kailangan lagi ang ating pamumuhay ay nakatuon sa Diyos. Enjoying the Word of God. Mga kapatid, pag hindi mo na ine-enjoy o wala nang impact sa'yo ang salita ng Diyos, kumustahin mo yung sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, kumustahin mo yung sarili mo. Amen? Napakahalaga, napaka-importante po, no? Na bilang isang mananampalataya na nagpapatuloy sa pamumuhay ng isang Kristiyano, kahit araw-araw nating naririnig yung salita ng Diyos, kailangan we are always excited. You need to be spiritual in tuneness. Amen? Kailangan anumang yung problema, anuman yung balakid sa buhay mo, hindi naman sa kaliwali, kailangan mo itong isettle, but you must be focused, no? Sa pamumuhay spiritual. You need to position our mind in the Word of God. Laging yung isip natin ay nakatuon sa salita ng Diyos. Amen. Ang apat na point, sabi po niya sa verse 28, sabi niya dito, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ihalay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Kaya yung 4 points po natin is humble like Jesus, or serve like Jesus. Humble like Jesus, no? To humble like Jesus, we need to be the faithful servant. Kailangan sa pagiging humble at sa pagsaserve ng katulad ng Panginoong Hesukristo, lagi nitong kaagapay yung pagiging tapat. Yung katapatan natin sa iglesyang ating pinaglilingkuran, katapatan natin sa ating Diyos, katapatan natin sa ating kapwa. We need to be
faithful servant. Ang sabi sa Mateo chapter 25, verse 23, His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. No? Sa pagiging dakila, no? Sa kingdom of God, na itinuturo ng Panginoong Jesucristo patungkol sa kadakilaan, laging kaakibat ang faithfulness. Hindi natin po pwedeng isang tabi, ihiwalay yung faithfulness pag po tayo ay nagnanais na maging dakila sa mata ng ating Panginoon. Amen. Letter B, serve with humility. Nakitaan tayo ng pagpapakumbaba habang tayo ay naglilingkod. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, you want to be great? That's mo, you want to be great? Sabi mo ulit, maglingkod tayo sa ating kapwa. Amen. So, sa letter C, ang sabi niya dyan, serve with compassion. No? Talagang pagsasapuso. Kailangan, yung paglilingkod na ginagawa natin sa ating kapwa ay ating isinasapuso. Napakahirap o lagi nating maririnig, kung wala sa puso ang paglilingkod, nakakapagod. Amen? Pag po hindi natin sinasapuso ang ating ginagawa, makakaramdam tayo ng kapaguran. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 8, Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate, and humble. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you want to be great? Sabi mo, pagtimpla mo ako ng kape. Amen. So, serve with compassion, no? Kailangan po, hindi lang tayo yung makaramdam, no? Kahit na yung pinaglilingkuran natin, no? Lalo na sa mga drivers, kahit na yung sinusundo natin, kailangan maramdaman talaga nila, no? Na nasa puso yung ating ginagawa. Amen. Hindi yung pag si ate nakasakay, ang lakas ng aircon, no? Pag si kuya kasi may problema kay ni kuya, pinapatay mo yung aircon ng kotse mo. No? So sa akin po wala magtatampo kasi walang aircon yung kotse ko. So tayo dapat maramdaman po natin yung pagiging compassion sa paglilingkod. At napakahalaga, yung pinaglilingkuran natin, mas maramdaman nila yon na nasa puso yung ating paglilingkod. Letter D sa last point, sabi niya dyan, get rid of our impartial service to God and man. Amen? We need to avoid this impartial service. Alam mo si Jesus, sabi niya, I did not come para sa mga banal. Hindi ako dumating dito para sa mga banal. Hindi ako dumating dito para sa mga righteous. Hindi ako pumarito para sa mga walang kapintasan. Si Jesus, ang pinaglingkuran niya yung maalikabukang paa. Ang pinaglingkuran niya yung bulag. Ang pinaglingkuran niya yung pipi, yung bingi, yung ketongin. Di ba? So, impartial service, yung pamimili. Nakuha po natin? Hindi dapat ang pinaglilingkuran lang natin yung mga tao sa loob ng simbahan. Hindi tayo dapat namimili ng ating pinaglilingkuran. Sa trabaho, sa pamilya, saan ka man ilagay ng Panginoon, dapat makitaan tayo ng Diyos na totoo yung paglilingkod na ating ginagawa. Minsan kahit nararamdaman mo na hindi naman siya karapat-dapat paglingkuran kasi sa ugali niya, but always remember yung sinabi ni Jesus Christ, no? Na maglingkod tayo, huwag tayong mamimili ng ating paglilingkuran. Sapagkat, sabi niya, yung reward, no? Sabi niya dito sa may Lucas chapter 6, verse 32 to 36,
Sabi niya, medyo basahin po natin sa Tagalog, tanggapin na lang natin. Ano po? Hindi natin pwedeng mamili lang salita ng Diyos. Luke chapter 6, verse 32 hanggang 35. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawa ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan. At kung ang makakabayad lamang sa inyo, ang pauutangin ninyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kung ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umasa ng anumang kabayaran, sa gayon malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Alam niyo po mga kapatid na minsan mahirap talaga na gawin, maglingkod, lalo na sa hindi mo kakilala. Pero always remember, kaya natin nagagawa ito, it is because the grace of God, it is because of our Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Biblia, in everything you do it for the glory of God. Sa mga nasa service, sa mga restaurant, talagang na-experience to. Na parang ang hirap maging mabuting tao sa hindi mabuti sa'yo. Imagine si Jesus Christ, yung dumura sa mukha niya, yung sumampal sa kanya, yung nagpako sa kanya, yung tumusok ng tagliran niya, yung nagpadugo ng katawan niya, sinabi niya sa Ama, sabi niya, patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. He is our model. Serve like Jesus. Kahit na yung mga taong sumampal sa Panginoong Hesukristo, pinaglingkuran niya yon. Sa akin, mahirap gawin yon. Sa atin, mahirap. Mahirap yon. Kaya natin yung magagawa, it is because kilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Magagawa natin ito, it is because of His grace. Hindi dahil kaya natin. Walang makakagawa na to. Walang sino man ang kakayanang maglingkod sa kanyang kapwa. Walang sino man ang pwedeng magmahal ng kanyang kapway kung hindi natin kilala ang Panginoong Hesukristo. Kaya natin ito nagagawa dahil kilala natin siya. Kaya dahil nararanasan natin yung kaniyang grasya. Sa ating pong pagtatapos, pwede paki-plus po. Sinabi sa Mateo chapter 18, verse 1 to 4, ito yung unang pagkakataon na tinanong ng disipulo ang Panginoong Hesukristo kung paano ba magiging dakila sa kaharian ng langit. Mateo chapter 18, verse 1 to 4. Sabi niya dito, nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila, at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Dalawang bagay ang sinasabi o dinidiin ng Panginoong Hesukristo. Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Pangalawa, ang sino mang nagpapakumbaba na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila. Kailangan may pagbabago.
kailangan may pagpapakumbaba. Tandaan natin mga kapatid, uulitin ko na napakahalaga sa mensahe ng Panginoon. Without your willingness, kahit sinong leader, kahit sinong pastor, kahit ilang kamay ang mag-pray over sa iyo, without your willingness to change, walang mangyayari. Napakahalaga ng transformation. Napakahalaga ng pagpakumbaba. Itong dalawang to ang binigyan diin ng Panginoong Jesucristo. Kailangan magkaroon ng pagbabago sa ating buhay at kailangan makitaan tayo ng pagpapakumbaba. Amen. The kingdom standard of greatness, and to become a great man of God, we need to break the prideful mind. We need to serve humbly, humble with a new mind, and serve like Jesus. Amen. Tapos na po ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid. Sa paglabas natin sa simbahang ito, kung totoong na-bless tayo, sino po ang na-bless sa salita ng Diyos? Kung totoong na-bless tayo sa message ng Lord, ang challenge ng Lord is to share His message. Yung makita yung salita ng Diyos sa ating buhay at maibahagi natin. Dalawang bagay, we need to change our mind at makitaan tayo ng pagpapakumbaba upang matawag tayo bilang great man of God. In the eyes of God, not in the eyes of man. Tayo po lahat ay tumayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli ay narinig namin ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, O Diyos, na ang mga salita mo na tumimo sa aming mga puso ay makita sa aming mga pamumuhay, Panginoon. Lord, hindi namin kaya, hindi namin nagagawang magpakumbaba, Panginoon. Sapagkat meron kaming likas, Panginoon, na makasarili, Panginoon, na natural sa aming mga tao, Panginoon. But, Lord, let your image and likeness be manifest sa aming mga buhay. Yung humbleness, Panginoon, na nais mo, ito yung makita sa amin, Panginoon, O God. Lord, hindi namin kayang magbago na kabilang, Panginoon. But because of your grace, and we know you, Jesus, Lord, ikaw, yung aming maging modelo, Panginoon. Ilagay mo sa aming mga puso, O Diyos, yung pagnanais na magkaroon ng pagbabago sa aming mga buhay at yung pagnanais, Panginoon, na patuloy kaming magpakumbaba hindi lang sa iyong harapan, kundi sa aming kapwa, Panginoon. Lord, turuan mo kaming maglingkod sa aming mga kapwa, turuan mo kaming magpakumbaba, Panginoon, at tulungan mo kaming mabago sa bawat araw ng aming mga buhay from glory to another glory, Panginoon. Lord, lalabas kami sa lugar na ito, O Diyos. Nabitbit namin ng pagpapala at kagalingang nagmumula sa iyo. Salamat sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang aming mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen.